lumipat tayo. Puntahan natin. Ito ha, umiinit po ng umiinit yung bakbakang Kiko Pangilinan at dating ombudsman Martires ho, mga boss chief amo sir. Bakit? Nagsimula ho ito, mga kababayan, nung sabi po ni Senador Kiko Pangilinan na dapat yata unahin na ilabas yung salin ni Ombudsman Martires. Kasi syempre mga kababayan, tayo, pagkayo, bigla na lang isinara yung salin, bigla na lang hindi pwedeng makita basta-basta yung mga salin, etc. etc. Mapapaisip ka, ano ang dahilan? No? Ano ang dahilan? Ganon. Bakit kaya biglang hindi na uubra yung makita ng taong bayan yung mga salin, etc. Ngayon ho, mga boss chief amo, sir, nakarating kay Martires. Binanatan niya si Kiko Pangilinan po. Na kesyo daw, ganito, si Kiko, makulit din yan eh. Yang si Pangilinan, makulit din yan eh. Tingnan mo nga, hindi sumusunod sa batas na ang sabi ng batas, dapat lahat is ipapakita pati yung sa asawa. Pahiya yata si Ombudsman Martires doon kasi po itong dalawa na si Kiko Pangilinan at si Shawi, si Ate Shawi, ano po, merong prenuptial agreement po na hiwalay ang kani-kanilang mga ari-arian at ang kanilang yaman. Yaman mo, yaman mo, yaman ko, yaman ko. Sana all. Yaman ko, wala. No? Pera ko, ayun. ATM ko, ayun, nasa misis ko. Kamot ulo na lang ho, mga kababayan. So, yan yung mga pinag-ugatan po niyang sagutan nila, mga boss chief amo, sir. Ngayon, rektahan ha, sinasabihan o pinost ni Kiko Pangilinan, Ombudolsman. Ayan o, Ombudolsman Martires, rektahan with matching pangalan, yung apelido pa. Dahil daw ang ginawa, mga boss chief amo, sir, tiniyak ni Ombudolsman Martires na hindi na mahina at hindi daw at bailable daw ang mga kaso na isinampa laban sa ilang mga sangkot ng mga bilyong pisong kinurakot sa Parmali Eskandal. Kung matatandaan nyo ho, mga boss chief amo, sir, panahon ng ang mga Pilipino ay aborido, no? Isip ng isip, paano kaya kami kinabukasan? Saan kaya kami kukuha ng pera kinabukasan? Walang trabaho, etc. Panahon ho ng pandemya, buong mundo, mga bossing, buong mundo nagka-problema. Kaya lang ho, ang pinakamahabang pandemya ho, Pilipinas. Pilipinas. Siguro sabi ng iba, kasi inuubos pa yung mga PPE, kasi inuubos pa yung mga face mask, kasi merong mga kinikita diyan sa mga parmali na yan. Kaya ang haba ho. Nandyan ako sa Pilipinas nung pandemic. No, bago po mag-umpisa, ang ginawa namin, sabi ko doon sa misis ko, uwi muna tayo ng Pilipinas. No, total naman, down lahat, kung tumagal ng 1 taon to, at least, bakasyon, pahinga. No, kung nasa loob lang ng bahay, at least Pilipinas naman. Gumastos man tayo, at least Pilipinas naman. Kasi kung dito ka gagastos, mga bossing, malaki-laki ho. Di ba? Malaki-laki gastos eh. Kapag nasa Pilipinas ka, naku, pwede hayahay. No? Siguro kung pandemya tapos meron kang 1 milyong piso sa bulsa mo, aabot ng 1 taon. Opo, no, aabot ng 1 taon. Hindi ka naman lalabas kung nasa Pilipinas. So yun. Nandiyan kami. Nung pabalik na kami, kasi nga sabi, medyo okay na, balik na, open na ulit yung mga negosyo. Di sabi ko, sige, balik na tayo. Bago kami umalis ng Pilipinas, swab test, no, 2 beses na swab test, pati yung baby ko, yung anak ko, yung maliit, naku, swab test ho, mga kababayan. Naka-face mask kami, tapos meron pang tawag doon, yung plastic ko, na nilalagay natin sa mukha natin. May face mask ka na, tapos meron ka pang face shield. Nakatokwa na yan. Meron pang mga barrier doon sa mga motor. Biruin mo, naghahalikan kayo, naglalaplapa kayo, mag-misis, mag-asawa kayo.
Sa bahay, magkatabi kayong matulog, tapos pagdating sa pagsakay sa motor, naka-barrier kayo. Eh, di ba parang kalokohan lang ho? Eh, di ngayon, sakay na kami eroplano. Pagsakay ng eroplano, face mask lahat, no? Face shield din. Oh, pagpunta namin ng Hong Kong, syempre ho, hindi. Dating namin ng New York, face mask ako. Sabi, stop! Nakatanggal yung face mask. Hindi makita yung mukha mo. Dali, sabi ko, sige, siguro sa security lang, tanggalin ko yung face mask. Tanggal kami ng face mask lahat. No? Tapos pagkatapos ng security, ibinalik namin. Pagkatapos, syempre sa immigration, titingnan yung mukha mo. Pagkatapos sa immigration, no, mga kababayan, di binalik ko na yung face mask. No? Stoy! Wala na COVID dito. Bakit naka-face mask ka pa? Sabi ko, sa Pilipinas meron pa. Oh, sa Pilipinas yun. Dito wala na. Ay, naku, mga kababayan. Ang nangyari, simula po nung umalis kami ng Pilipinas, hanggang mag-isang taon sa Pilipinas, naka-face mask pa din, no? Halata na pinagtatagal o halata na yung tipo bang, sige, madami pa tayong kailangan ubusin bago natin tapusin itong pandemya na ito. Ganon! Oo, ganon mga kababayan. Kaya nga po yung Parmali scandal na yan pumutok. So anong ginawa nila? Ang kaso lang daw po, graft. Hindi kinasuhan si Michael Yang na itinuro bilang financier. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong sa Parmali scandal. Kaso ang sabi po ni Ombudsman Boying Remulla, bubusisiin, bubuksan, bibirahin, titingnan ulit. No? Yang sa Parmali, mga boss chief sir, mukhang may kakalagyan sila. Mukhang mayayari sila dyan. Panahon kasi ng COVID, napapanood ko, si Lynn Agno, dahil sa turok na yan, sabi ni Arman Ronquillo, sino si Lynn Agno? May sariling baluktot na interpretasyon sa SAL and law. No? Research pa more bilang abogado, please, na pinapaboran ang mga kakampi habang iniipit ang mga katunggali. Yan, si dating Ombudols Man Martires. Mabigat na, no? Ombudols Man Martires. Pero yung iba sinasabi, ay naging ombudsman ba si Martires? Kasi hindi namin hindi namin marinig si Martires no? Halos parang wala lang daw po si Martires bilang isang ombudsman. Tahimik daw ho, mga kababayan. No, ayan nga, Parmali test kit case. Why only graft, not plunder? Baka ito yung sinasabi ni Senador Kiko Pangilinan na graft lang ang ikaso upang sa ganun, at least makapag-bill sila. Ayan. Siguro, mga kaalyado niya, mga kakampi niya, o mga kapanalig niya, yung mga sangkot dito. Only graft, not plunder case can be filed versus government officials formally excess in 4.16 billion COVID test kit. Ombudsman. Ayan, si Martires, 2023. Nito lang ho naman 2024 di ba? Napalitan si Martires. Bakit kaya ganun? Mga kababayan. Pero yung mga kababayan natin, sa bagong ombudsman humahanga po. Bakit? Mas gusto po ng ating mga kababayan na yung ombudsman ay ibinabalita lahat. Mas gusto po ng ating mga kababayan na konektado po tayo sa ombudsman. Kasi yung dati, ay nako, ang tahimik sobra. Hindi natin maramdaman. Binira pa nito si Ombudsman Boying Remulla kasi yung kasunod ko, papreskon ng papreskon Yung para bang gusto niya sabihin na papansin lang yan si Boying Remulla. Yun ang gusto ng mamamayang Pilipino. Transparent lahat. Hindi yung may itinatago. Hindi yung biglang, oy, si Boss Joel, 2019, acquitted na yan Nagulat ang madlang people. Nagulat ang sambayan ng Pilipino. Di po ba?